King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1053. Earth Demon Cult. Kung paanong si Zhao Fang ay nahaharap sa panggigipit na hindi pa niya naramdaman noon. Zhao Fang, nandito ako. Ang malamig na boses ni Nan Gongsheng ay narinig sa likod ni Zhao Fang. Whoosh! Dumating si Nan Gongsheng sa tabi ni Zhao Fang, at magkatabi sila. Si Nan Gongsheng ay nasugatan ng husto ilang sandali ang nakalipas pagkatapos gumamit ng napakaraming kapangyarihan, ngunit ang bilis ng pagbawi ng mga Sacred Lords ay napakabilis, at ang pamana ng Evil God na nakuha ni Nan Gongsheng ay malamang na mayroong maraming mga diskarte sa pagbawi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang pakikipaglaban nila sa Nine Darkness Palace. Hindi payag si Nan Gongsheng na humiga lang at manood. Mabuti. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zhao Fang. Weng. Isang malaking pinagmumula ng purple and blood-colored na divine light ang kumalat sa likod ni Nan Gongsheng at pumuno sa hangin habang ito ay sumasalubong sa Little World projection ng Sacred Lord Demonic Abyss. Kalokohan, itong dalawang brats na ito. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang Little World of Wind Lightning ni Zhao Fang ay hindi pa simple. Naglalaman ito ng malaking halaga ng sinaunang kapangyarihan na naintindihan niya mula sa bagyo sa Ancient Dream Realm. Sa kabilang banda, ang Little World ni Nan Gongsheng ay sumanib sa Evil God Crystal at nagkaroon ng kapangyarihan ng Evil God. Ito ay mas makapangyarihan at masama. Nang pinagsama ang Little World projection ng dalawang kapangyarihang ito, nagawa nitong magtagumpay laban sa Little World projection ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hand of the Evil Sky. Dalawang kamay na kulay lila at kulay dugo ang biglang nabuo sa mga braso ni Nan Gongsheng. May mga pulang tato na bulaklak sa kabuuan nito. Boom! Ikinaway ni Nan Gongsheng ang kanyang mga braso at winasak ang hindi mabilang na mga galame. Si Zhao Fang ay hindi rin nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kahinaan. Sa proteksyon ng kanyang Little World, ginamit niya ang Lightning Wings Flying Technique at sinira ang lahat ng iba pang galame sa malapit. Boom! Boom! Ang pinagsanib na puwersa ni Zhao Fang at Nan Gongsheng ay nagawang makalusot sa Chaotic Dance of Beasts and Demons ng Sacred Lord Demonic Abyss. Pagkatapos ay inatake nila ang Sacred Lord Demonic Abyss. Kayong dalawa ay nililigawan si kamatayan. Galit na galit ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss habang ipinapaikot niya ang kanyang Demonic Dao Mystic Light Sacred Power at nakipagsagupaan sina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Pang! Boom! Hinarang ng Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ang pag-atake ng Sacred Lord Demonic Abyss. Bagamat nasugatan siya ng bahagya, mabilis siyang naka-recover. Sa kabilang banda, medyo mas malala ang sitwasyon ni Nan Gongsheng. Hindi pa siya tuluyang nakaka-recover noon, at ngayon ay mas lalo siyang nasugatan. Napakalakas ng Mystic Light Sacred Power. Matalim ang tingin ni Zhao Fang. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nasa unang yugto ng Mystic Light Realm at sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm ay medyo malaki. Kapag ang Mystic Light Sacred Power ng isang tao ay naging mas malakas, ang kanilang sacred bodies ay naging mas malakas din. Nangangahulugan ito na, kahit na ang Sacred Lord Demonic Abyss ay hindi nagil-inang ng anumang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, ang bilis ng kanyang paggaling ay medyo mahina lang ng kaunti kaysa kay Zhao Fang. Wind Lightning Eye Flame. Malaking halaga ng Eye Bloodline na kapangyarihan at apoy ang lumabas mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang. Umikot ang Purple and Gold Light, at ang puting gintong God Tribulation Lightning ay kumislap. Whoosh! Isang ganap na transparent na Purple and Gold Lightning Fire na may destructive aura of God Tribulation Lightning ang sumabog sa ulo ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang Wind Lightning Eye Flame ni Zhao Fang ay isang purong pag-atake ng kaluluwa na batay sa God Tribulation Lightning, na ginamit niya dahil alam niyang hindi makakasira sa Sacred Lord Demonic Abyss ang pisikal na pag-atake. Ang soul intent ni Zhao Fang ay napino rin pagkatapos niyang makapasok sa Mystic Light Realm. Kahit na ang kanyang soul intent ay maihahambing lamang sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm, nagawa niyang banta ang Sacred Lord Demonic Abyss gamit ang kanyang Soul Eye Bloodline Techniques at ang God Tribulation Lightning. Boom! Naramdaman ng Sacred Lord Demonic Abyss ang 10,000 kidlat na bumagsak sa kanyang kaluluwa. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng apoy ng kaluluwa ay patuloy na nag-aapoy. Whoosh! Whoosh! Ginamit ni Zhao Fang at Nan Gongsheng ang pagkakataong ito para umatake. Hand of the Devil's Sky.
Pinagsama ni Nan Gongsheng ang dalawang kamay ng Evil Sky sa isa at hinampaz ng Devil Sky Hand. Shua. Ilang marka ang naiwan sa sacred body ng Sacred Lord Demonic Abyss sa pamamagitan ng pag-atake ni Nan Gongsheng. Ang kanyang Mystic Light Sacred Power ay naglalaman ng kapangyarihan ng Evil God, na lubhang mapanira laban sa anuman at lahat. Pinabagal din nito ang bilis ng pagbawi ng kalaban. Ipinalibot ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng sinaunang kidlat sa loob ng kanyang Sacred Lightning Body at nagpakawala ng ilang iskarlatijintong bundok ng kidlat na dumurog patungo sa Sacred Lord Demonic Abyss. Sa kabilang banda, natalo sina Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth. Bagamat pareho silang nasa maagang yugto ng Mystic Light Realm at napakalakas, hindi sila tugma sa napakaraming Sacred Lords. Zhao Feng, nandito na kami. Agad na dumating ang Sacred Lord Star Demon, Duke Nanfeng, Old Monster Shu, Supreme Emperor Dark Knight, at kasamahan matapos talunin si Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth. Pang! Boom! Bam! Isang alon ng mga pag-atake ng Mystic Light Sacred Power ang dumaong sa Sacred Lord Demonic Abyss. Kalokohan. Zhao Feng. Nan Gongsheng. Ang mukha ng Sacred Lord Demonic Abyss ay maputlang puti. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya makakalaban sa napakaraming Sacred Lords. Higit pa rito, pagkatapos na kunin ang pag-atake ni Nan Gongsheng, napinsala siya ng maliit na kapangyarihan ng Evil God, na nagpahirap sa kanyang mga sugat na mabawi. Boom! Ho! Ang mga galamay sa paligid ng Sacred Lord Demonic Abyss ay tumigil sa mga pag-atake at itinulak ang kanyang katawan palayo. Whoosh! Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay naging bola ng itim na liwanag at tumilapon. Ang mga galamay sa likod niya ay naglabas ng surge ng itim na Mystic Light Sacred Power na nagpapataas ng bilis ng Sacred Lord Demonic Abyss. Itinoon ni Zhao Feng ang kanyang mga mata, at isang mahinang pag-usad ng mental energy ang kumislap habang si Zhao Feng ay nag-iwan ng Mark of the God Eye sa Sacred Lord Demonic Abyss. Bakit niya hahayaang makatakas ang Sacred Lord Demonic Abyss? Kung hindi dahil sa katotohanang naruroon si Nan Gongsheng at ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay biglang nag-evolve, ang Hall of Gods at Zhao Feng ay maaaring nawasak ng Sacred Lord Demonic Abyss ngayon. Skylock ang bow. Isang maitim na pilak na busog ang biglang lumitaw sa kamay ni Zhao Feng, at isang iskarlate gintong arrow na nabuo mula sa Sacred Light ay namuo at bumaril sa hangin. Sa susunod na sandali, ang arrow ng liwanag ay tumagos sa kalawakan at dumiretso sa dibdib ng Sacred Lord Demonic Abyss. Tumigil ang figure ng Sacred Lord Demonic Abyss habang pinapaikot niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power upang sirain ang arrow bago magpatuloy sa paglipad. Bichinyo, Supreme Emperor Dark Knight, kayong dalawa ang may pananagutan sa paglilinis. I-lock ang dalawang Sacred Lords ng Nine Darkness Palace at ang lahat ng miyembro ng Dark Sky Gate at ang Black Radiant Clan. Nagmamadaling sabi ni Zhao Feng. Weng. Whoosh. Isang pares ng Golden Red Wings na maaaring magpatawag ng lakas ng wind lightning mula sa heaven and earth na nabuo sa likod ni Zhao Feng. Nag-flash ang figure ni Zhao Feng habang sinimulan niyang habulin ang Sacred Lord Demonic Abyss. Talagang hinahabol ni Zhao Feng ang Sacred Lord Demonic Abyss. Natigilan si Sacred Lord Star Demon. Mula sa kanyang pananaw, sapat na nagawa nilang talunin ang Sacred Lord Demonic Abyss at pinatakbo siya. Kung gustong tumakbo ng Sacred Lord Demonic Abyss, wala sa mga Sacred Lords dito ang makakahabol. Nangangahulugan ito na si Zhao Feng ang tanging taong humahabol sa kanya, at iyon ay masyadong mapanganib. Zhao Feng, mag-ingat ka. Hindi rin sumang-ayon si Duke Nanfeng sa paghabol ni Zhao Feng sa Sacred Lord Demonic Abyss. Kahit na ang Sacred Lord Demonic Abyss ay nasugatan sa isang tiyak na antas mula sa kanilang mga pag-atake, isa pa rin siyang Sacred Lord ng Demonic daw sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Siya ay napakalakas at tuso. I-lock silang lahat. Nag-utos si Bichinyo, at maraming eksperto ang lumipad palabas sa Hall of Gods at gumamit ng mga lihim na pamamaraan upang makuha ang lahat ng mga kasama at mga subordinate ng Sacred Lord Demonic Abyss. Duke, mangyaring iulat ito sa mga imperial. Dumating si Bichinyo bago si Duke Nanfeng at sinabing ayon sa pagkakabanggit. Oo naman. Sagot ni Duke Nanfeng. Ang paghabol ni Zhao Feng sa Sacred Lord Demonic Abyss at paghuli sa lahat ng miyembrong ito ng Nine Darkness Palace, Dark Sky Gate, at ang Black Radiant Clan ay tiyak na magagalit sa Nine Darkness Palace.
Sa pamamagitan lamang ng pag-uulat nito sa mga imperial at pagpayag sa Grand Imperial Hall na magsalita ay mapipilitang huminto ang Nine Darkness Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Panginoong Dinastiya ay kasalukuyang nasa digmaan, at ang sitwasyon ay masama. Bilang isang pick 3-star power ng Lord Dynasty, ang Nine Darkness Palace na umaatake sa isa pang 3-star power ay kapareho ng pagpapahina sa lakas ng Lord Dynasty. Tiyak na pipigilan ito ng Grand Imperial Hall. Sa mga ulap, isang itim at isang pulang sinag ng Sacred Power ang mabilis na tumatakbo sa langit at lupa. Whoosh! Paminsan-minsan ay binawi ni Zhao Feng ang kanyang bowstring at naglabas ng mga arrow ng Sacred Light na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Bam! Sa sumunod na sandali, isa pang arrow ng liwanag ang tumagos sa dibdib ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang junior na ito ay nagawang kontrolin ang napakaraming God Tribulation Lightning. Mapait na sigaw ng Sacred Lord Demonic Abyss sa kanyang puso. Labis siyang nasasabik na makitang hinabol siya ni Zhao Feng at naghanda na palihim na mabawi ang kanyang mga sugat, pagkatapos ay patayin si Zhao Feng sa kritikal na sandali. Gayunpaman, patuloy na ginamit ni Zhao Feng ang Skylocking Bow at nagpakawala ng mga arrow na naglalaman ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning, na nag-iwan sa kanya ng mga sugat na matagal bago gumaling. Sa simula, ang Sacred Lord Demonic Abyss ay maaaring magkaroon ng kalamangan kung sinubukan niyang patayin si Zhao Feng ng direkta, ngunit ngayon ang kanyang sitwasyon ay lalo pang lumalala. Ho, shoo! Patuloy na sinusubukan ni Zhao Feng kung paano gamitin ang Mystic Light Sacred Power habang hinahabol niya ang Sacred Lord Demonic Abyss, na nangangahulugan na ang kapangyarihan ng kanyang mga arrow ay lumalakas at lumalakas. Ang Mystic Light Sacred Power ay naglalaman ng sarili nitong mga batas at layunin, at mabilis itong makakalap ng mga batas ng langit at lupa. Ang mga iskarlate gintong pakpak sa likod ni Zhao Feng ay biglang lumikha ng isang bagyo ng kidlat at pinalakas ang kanyang bilis. Boom! 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 Nang medyo malapit na si Zhao Feng sa Sacred Lord Demonic Abyss, gumamit siya ng Soul Attack, at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay muling bumaba sa kaluluwa ng Sacred Lord Demonic Abyss. Si Zhao Feng ay labis na nag-iingat laban sa Sacred Lord Demonic Abyss at gagamitin ang God Tribulation Lightning tuwing may pagkakataon siya. Zhao Feng, pagsisisihan mo ito. Umuungal ang Sacred Lord Demonic Abyss habang sinusunog niya ang kanyang Mystic Light Sacred Power at mabilis na tumakbo sa malayo. Hihihi, hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba ito o hindi sa hinaharap, pero pagsisisihan kita ngayon din. Ang mga iskarlata na pakpak ng kidlat sa likod ni Zhao Feng ay naglabas ng isang alon ng maliwanag na Sacred Power na nagpatawag ng mga batas ng langit at lupa. Lightning Wings Spatial Flash. Si Zhao Feng ay naging isang streak ng pulang ilaw na tumalsik sa langit at lupa. Ang liwanag pagkatapos ay sumanib sa kalawakan at agad na lumipad ng ilang dosenang libong milya. Biglang lumingon ang mga mata ni Zhao Feng sa isang tiyak na direksyon nang maabyutan niya ang Sacred Lord Demonic Abyss. Hahaha! Zhao Feng, siguradong patay ka na ngayon. Bumagal ang Sacred Lord Demonic Abyss at tumingin kay Zhao Feng. Boom! Naging madilim ang kalangitan, at isang figurang nakaitim na kayumanggi ang dumating sa tabi ng Sacred Lord Demonic Abyss. Sa sandaling lumitaw ang figure na ito sa madilim na kayumanggi, ang mundo ay naging madilim. Tila kinokontrol ng mga ganap na batas ang langit at lupa at agad na pinigilan si Zhao Feng. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang Mystic Light Sacred Power ay hindi makakonekta sa anumang batas ng langit at lupa. Para bang ang langit at lupa ay kinokontrol ng taong ito na nakaitim na kayumanggi. Naramdaman ni Zhao Feng ang sensasyong ito minsan nang matapos ang paglilitis sa Crown Prince. Nasa Imperial Palace si Zhao Feng nang mahuli ng Sacred King Feather Spirit ang isang assassin. Ito ang uri ng ganap na kapangyarihan na ipinakita niya. Hindi ko akalain na tatawid ako sa isang buong probinsya na humahabol sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang lugar na ito ay tila teritoryo ng Earth Demon Cult. Nag-isip sandali si Zhao Feng at nagtapos. Noong hinahabol ang Sacred Lord Demonic Abyss, si Zhao Feng ay nalubog sa pagsubok sa kanyang Mystic Light Sacred Power. Higit pa rito, pagkatapos niyang maging isang Sacred Lord, ang bilis ng kanyang paglipad ay tumaas ng husto, at hindi niya sinasadyang naglakbay ng napakalayo. Demonic Abyss, hindi ko inaasahan na isang junior sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm ang hahabulin ka dito. Ang figurang nakaitim na kayumanggi ay bahagyang tumingin kay Zhao Feng.
Inatake ako ng maraming Sacred Lords noon at nasugatan ako ng husto. Sacred King Earth Ghost, mabilis na patayin siya. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay tumawa bago tumingin ng malamig kay Zhao Feng. Ang direksyon na napagpasyahan niyang tumakbo ay kung saan matatagpuan ang Earth Demon Cult. Nang ang Sacred Lord Demonic Abyss ay umabot sa isang tiyak na distansya mula sa Earth Demon Cult, nagpadala siya ng ilang impormasyon. Ang Earth Demon Cult at Nine Darkness Palace ay may malapit na relasyon. Maaaring tawagin sila ng isa bilang mga kaalyado. Ito ang dahilan kung bakit nagpasya ang Earth Demon Cult na tulungan ang Sacred Lord Demonic Abyss. Gayunpaman, wala sa kanila ang inaasahan na lalabas ang Sacred King Earth Ghost, ang Grand Elder ng Earth Demon Cult. King of Gods, Kabanata 1054. Sacred King Dark Screen. Ito ay isang away sa pagitan namin ng Nine Darkness Palace. Sasali ba ang Earth Demon Cult? Tumingin si Zhao Feng sa Sacred King Earth Ghost na may kumpiyansa na ekspresyon. Ang mga mata ng Sacred King Earth Ghost ay nakatuon kay Zhao Feng matapos marinig ang kanyang sinabi. Tila nakinig sa kanya ang lahat ng langit at lupa habang ang di nakikitang kapangyarihan ng mga batas ay nakagapos kay Zhao Feng at hindi siya makagalaw. Hindi inilagay ng Sacred King Earth Ghost si Zhao Feng sa kanyang mga mata, ngunit ang sinabi ni Zhao Feng ay nagpalungkot sa kanya. Bagamat silang dalawa ay parehong Grand Elder ng 3-star powers, ito ang unang pagkakataon na narinig ng Sacred King Earth Ghost ang isang napakaliit na unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord na nagsalita sa kanya ng ganito. Gayunpaman, dahil sa kalmadong ugali ni Zhao Feng, naging maingat siya. Nagtutulungan ang Nine Darkness Palace at Earth Demon Cult. Ang pagpatay sa isang elder ng Nine Darkness Palace ay kapareho ng pinsala sa mga benepisyo ng Earth Demon Cult. Dahan-daang sinabi ng Sacred King Earth Ghost habang umaalingaw-ngaw ang kanyang boses sa langit at lupa at pumasok sa isip ni Zhao Feng. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay may pangit na ekspresyon. Masasabi niya na ang Sacred King Earth Ghost ay natakot sa kalmadong ekspresyon ni Zhao Feng. Pagkatapos ng lahat, halos lahat ng upper echelons sa Lord Dynasty ay alam na si Zhao Feng ay nakakuha ng 2 God-slaying arrows sa Divine Illusion Dimension. Bakit mo pa siya kinakausap? Patayin mo na lang siya. Agad na sinabi ng Sacred Lord Demonic Abyss. May isa pang dahilan kung bakit siya tumungo sa Earth Demon Cult. Inaasahan niyang pipilitin ng Earth Demon Cult si Zhao Feng na mawalan ng pag-asa, kaya kahit na may natitira talagang God-slaying arrow si Zhao Feng, sasayangin niya ito sa Earth Demon Cult. Sacred Lord Demonic Abyss, Sacred Lord Evil Caster at Sacred Lord Wicked Truth at lahat ng miyembro ng Dark Sky Gate at ang Black Radiant Clan ay nasa Hall of Gods. Kung gusto ng Nine Darkness Palace na mabuhay silang muli, magpadala ng ilang tao sa Hall of Gods at humingi ng tawad. Si Zhao Feng ay hindi nag-abala sa Sacred King Earth Ghost at nakipag-usap sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay may pangit na ekspresyon. Ang buong bagay na ito ay kanyang ideya. Kung ito ay magtatapos sa ganito, siya ay mapaparusahan. Sacred King Earth Ghost, patayin si Zhao Feng at bibigyan kita ng 50% hati ng Hall of Gods. Agad na nag-message ang Sacred Lord Demonic Abyss. Junior, masyado kang mayabang. Isang matalim na tingin ang ipinakita ng Sacred King Earth Ghost. Ang Hall of Gods ay nagawang lumawak sa napakalaking sukat sa loob ng ilang maikling taon. Sila ay nireranggo sa harap sa mga tuntunin ng pagpatay at intel. Bagamat ang kabuoang lakas ng Hall of Gods ay hindi kasing lakas ng Earth Demon Cult, tiyak na nalampasan ng kanilang yaman at yaman kung ano ang mayroon ang Earth Demon Cult. Ito ay totoo lalo na pagkatapos uminom ang Hall of Gods ng iba't ibang uri ng kakaiba at espesyal na mga table tasks. Kung ang Earth Demon Cult ay may malaking bilang ng mga tabletang ito, tiyak na magagawa nilang gawing bagong upper echelon battle powers ang isang grupo ng mga prodigy na may pinakamalaking potensyal. Boom! Nayanig ang langit at lupa nang dinurog ng hindi nakikitang puwersa si Zhao Feng. Hindi man lang gumalaw ang Sacred King Earth Ghost. Sa dalisay lang na layunin, kaya niyang kontrolin ang langit at lupa at sugpuin ang lahat. Hindi talaga alam ng Earth Demon Cult kung ano ang mabuti para sa kanila. Si Zhao Feng ay may malamig na ekspresyon. Noong una, gusto lang niyang masaktan ng husto ang Sacred Lord Demonic Abyss, pagkatapos ay gamitin ang mga hostage para makipagpalit sa isang grupo ng mga mapagkukunan mula sa Nine Darkness Palace. Gayunpaman, kailangan lang niyang makilala ang Sacred King Earth Ghost sa kalagitnaan. Wala siyang magawa.
Nang malapit ng bitawan ni Zhao Fang ang Sacred Lord Demonic Abyss, sinalakay ng Sacred King Earth Ghost. Malinaw na tinokso siya ng alok ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hindi mo ba alam kung gaano kataas ang langit at gaano kakapal ang lupa pagkatapos maging isang Sacred Lord? Malamig ang ekspresyon ng Sacred King Earth Ghost. Matagal na siyang hindi nasisiyahan sa ugali at tono ni Zhao Fang. Ikinaway ng Sacred King Earth Ghost ang kanyang kamay, at ang surge ng Heaven and Earth Intent ay naging isang ipoipo na hamampas kay Zhao Fang. Ang maitim na ipoipo na ito ay tila kayang lumunin ang anuman at lahat. Isang ipinagbabawal na aura ng ghost daw ang inilabas saan man ito magpunta. Skylock ang bow. Isang maitim na pilak na busog na may misteryosong mga ukit ang kumislap na may kasamang pilak na liwanag nang bigla itong lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Isang maitim na gintong arrow ang lumitaw sa kabilang kamay ni Zhao Fang. Agad na inilipat ni Zhao Fang ang kanyang Mystic Light Sacred Power sa madilim na gintong arrow na ito. Weng! Whoosh! Isang nakakatakot na madilim na gininto ang banal na liwanag ang lumitaw kasama ng imahe ng isang palason na ilang daang yarda ang haba. Shoo! Ang layunin na pinakawalan ng Sacred King Earth Ghost ay agad na nawasak sa pamamagitan ng piercing power ng Dark Golden Arrow. Iyan ba ang God-slaying arrow? Agad na lumitaw ang takot sa ekspresyon ng Sacred King Earth Ghost, na napakataas at makapangyarihan. Talagang mayroon siyang isang God-slaying arrow. Ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss ay naging maputlang puti sa takot. Whoosh! Whoosh! Agad nilang sinunog ang kanilang Mystic Light Sacred Power at gumamit ng escaping techniques para tumakbo sa dalawang magkaibang direksyon. Pareho silang nakabantay kay Zhao Fang, kaya nagawa nilang mag-react nang ilabas ni Zhao Fang ang Skylock ang bow at arrow. Maging ang mga normal na Sacred Lords ay mangangailangan ng ilang sandali upang tipunin ang kapangyarihang kailangan para mapalabas ang isang substandard na sandata ng Diyos tulad ng God-slaying arrow. Ang bilis mo tumakbo. Nagpakita si Zhao Fang ng mapaglarong ngiti habang nakakulong siya sa Sacred King Earth Ghost at binawi ang bowstring. Weng! Sa sandaling binawi ang bowstring, ang imahe ng Dark Golden Arrow ay naging mas pino, at hindi mabilang na mga batas at layunin ang lumitaw dito. Naramdaman ng Sacred King Earth Ghost na sumikip ang kanyang puso. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay may kung anong kapangyarihan ang nakalock sa kanya. Hindi siya makakatakas kahit paano siya tumakbo. Zhao Fang, ang gusto mong patayin ay ang Sacred Lord Demonic Abyss. Bulalas ng Sacred King Earth Ghost. Sa kabilang banda, nagpakawala ng hininga ang Sacred Lord Demonic Abyss bago tumawa ng malamig. Zhao Fang, hintayin mo lang na mamatay pagkatapos gamitin ang God-slaying arrow na iyon. Beng! Whoosh! Ang imahe ng isang malaking gintong liwanag ay tumagos sa langit at lupa. Isang metalikong bagyo na may kakilakilabot na metal elemental na kapangyarihan ang tumakbo sa ilang dosenang milya at bumaril patungo sa Sacred King Earth Ghost. Boom! Isang nakakatakot na bagyo ng pagkawasak ang nakipagsagupaan sa kapangyarihan ng Ghost daw. Madudurog ang puso ng isang tao kapag pinagmamasdan ang tagpong ito mula sa malayo. Teka, ang kapangyarihan nitong God-slaying arrow. Naramdaman ng Sacred Lord Demonic Abyss na may mali. Nararamdaman niya ang kapangyarihang nakapaloob sa loob ng bagyo ng pagkawasak mula sa napakalayo. Ito ay mas mahina kaysa sa inaasahan, at ang elementong nakapaloob dito ay iba sa kanyang naisip. Whoosh! Ang Sacred King Earth Ghost ay lumabas mula sa bagyo ng pagkawasak at pinandilatan si Zhao Fang na may layuning pumatay. Tinatakot lang ako ng brat na iyon. Hindi iyon ang God-slaying arrow. Nagalit ang Sacred King Earth Ghost at nagbigay ng malakas na aura ng ghost. Para siyang God of Ghosts from Hell. Tumigil din sandali ang Sacred Lord Demonic Abyss bago nagalit ng husto. Si Zhao Fang ay wala kahit isang God-slaying arrow, nagpanggap lang siya na mayroon siya para takutin sila. Ang boses ni Zhao Fang ay tumunog nang ang Sacred King Earth Ghost ay muling umatake. Sacred King Earth Ghost, babala lang iyon na ibinibigay ko sa iyo. Malamig ang boses ni Zhao Fang habang nakatingin sa Sacred King Earth Ghost na may mahinang ngiti. Babala. Na-freeze ang Sacred King Earth Ghost at Sacred Lord Demonic Abyss. Sa totoo lang, bagamat hindi pa napatay ng arrow ang Sacred King Earth Ghost at tila hindi siya masyadong nasaktan, alam ni Zhao Fang na ang kaluluwa ng Sacred King Earth Ghost ay nasugatan ng husto. Pinag-isipan ito ni Zhao Fang nang likhain ang substandard na God-slaying arrows noon.
Sa tatlong arrow, ang isa ay matingkad na ginto habang ang dalawa pa ay madilim na ginto. Mayroon silang ganap na magkakaibang mga elemento sa kanila. Ang maliwanag na gininto ang palaso ay nakatuon sa pisikal na dimensyon habang ang madilim na gintong palaso ay nakatuon sa kaluluwa. Gayunpaman, hindi malamang para sa isang substandard na God-slaying arrow ang pumatay sa isang sacred king. Maaari bang ang brat na ito ay magkaroon ng higit pa sa mga arrow na iyon? O mayroon ba siyang totoong God-slaying arrow pero hindi niya ito ginamit? Nanlamig ang katawan ng Sacred King Earth Ghost, at halos pumasok siya sa sobrang galit. Isa siyang Sacred King, kailan pa siya napahiya ng ganito? Ngunit kung si Zhao Fang ay may higit pa sa mga arrow na iyon o ang tunay na God-slaying arrow, maaaring siya ay talagang mamatay. Bahagyang ikinalulungkot din ng Sacred Lord Demonic Abyss sa pananatili. Dahil ang relasyon sa pagitan ng Earth Demon Cult at Nine Darkness Palace ay napakaganda, ang Earth Demon Cult ay maaaring sumama sa Nine Darkness Palace upang humingi ng tawad sa Hall of Gods. Binasag ng mga salita ni Zhao Fang ang katahimikan. Nang makitang napakalakas ni Zhao Fang, ang Sacred Lord Demonic Abyss at ang malubhang na sugatan na Sacred King Earth Ghost ay masigurado na si Zhao Fang ay may isang uri ng nakatagong card. Nagkatinginan sila at umalis nang walang sinasabi. Hindi ko dapat tinulungan ang brat na Demonic Abyss na iyon. Ha! Napabuntong hininga ang Sacred King Earth Ghost sa kanyang puso, ngunit wala siyang magagawa. Bagamat hinayla siya pababa ng Sacred Lord Demonic Abyss, hindi siya nang ahas na pumunta sa Nine Darkness Palace at mga tuwiran sa kanila. Pinaalis sila ni Zhao Fang gamit ang kanyang mga mata. Senior, oras na para magpakita. Tumingin si Zhao Fang sa kalangitan, at nagsimulang umikot ang kalawakan ng lumitaw ang isang figure. Si Zhao Fang ay may malalim na pag-unawa sa Black Screen Corner at agad na nakilala ang elder na ito. Ito ay ang Sacred King Dark Screen, ang Grand Elder ng Black Screen Corner. Whoosh! Muling nagdilim ang kalapit na kalangitan habang napuno ang hangin ng walang limitasyong mga batas at layunin. Tulad ng inaasahan ng Grand Elder ng Hall of Gods. Ikaw ang junior na may pinakamaraming potensyal na nakita ko. Hinaplos ng Sacred King Dark Screen ang kanyang balbas habang nakatingin kay Zhao Fang. Hindi naman siguro ako sinundan ni Senior hanggang dito para lang sabihin iyon, di ba? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nakatingin siya sa Sacred King Dark Screen na may malalim na tingin. Natagpuan ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang pag-iral ng Sacred King Dark Screen sa Hall of Gods. Gayunpaman, dahil hindi masyadong maganda ang sitwasyon noon, hindi sinabi ni Zhao Fang kahit kanino na naroon ang Sacred King Dark Screen. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zhao Fang na susundan siya ng Sacred King Dark Screen nang habulin niya ang Sacred Lord Demonic Abyss. Hinangaan ni Zhao Fang ang pasensya ng Sacred King Dark Screen, ngunit nagbabantay din siya laban sa kanya. Hahaha. Naiinip ako at gusto kong makita ang lakas ng Grand Elder ng Hall of Gods. Tumawa si Sacred King Dark Screen. Sa totoo lang, nagulat si Sacred King Dark Screen. Hindi niya inaasahan na nahanap na siya ni Zhao Fang pabalik sa Hall of Gods. Walang maniniwala na ang isang unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord ay nakadiscover ng isang eksperto sa Sacred King na dalubhasa sa pagtatago. Little friend Zhao Fang, sa nakaraan, ang katanyagan ng Silence Assassination Division ay nalampasan ang Black Screen Corner. Dumating ako dahil gusto ko ng ilang bagay mula sa Hall of Gods. Mabagal na sabi ng Sacred King Dark Screen. Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Zhao Fang habang nakatingin siya sa Sacred King Dark Screen at naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Isa sa mga dahilan kung bakit niya ginamit ang replica na God-slaying arrow ngayon lang ay dahil gusto rin niyang takutin ang Sacred King Dark Screen. Pagkatapos ng lahat, ginagamit ng Silence Assassination Division ang pangalan ng Black Screen Corner para umangat, at bilang isang Sacred King, ang Sacred King Dark Screen ay halatang hindi magiging masyadong magalang kay Zhao Fang. Narinig ko na ang Hall of Gods ay may kakaibang pill na pinangalan ng Purifying Blood Sacred Spirit Pill. Nagkataon, ang apo ko ay pumapasok din sa Mystic Light Realm, ngunit hindi siya masyadong kumpiyansa, kaya gusto ko lang humingi ng ilan. Sa wakas ay sinabi ng Sacred King Dark Screen ang lahat. Ang dahilan kung bakit nagtago sa kadiliman ang Sacred King Dark Screen at sinundan si Zhao Fang ay dahil gusto niyang makita ang huling resulta sa pagitan ng Sacred Lord Demonic Abyss at Zhao Fang.
Kung nanalo ang Sacred Lord Demonic Abyss at biglang lumitaw ang Sacred King Darkscreen, makakamit niya ang ilang benepisyo. Mas mabuti sana kung ang magkabilang panig ay malubhang nasugatan. Ang Sacred King Darkscreen ay nakakuha sana ng maraming benepisyo mula sa magkabilang panig. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na si Zhao Feng ang magiging kalamangan sa lahat ng paraan. Nagawa pa ni Zhao Feng na takutin ang Sacred Lord Demonic Abyss at Sacred Lord Earth Ghost at takutin siya sa parehong oras. Sa isang tiyak na antas, ang Silence Assassination Division ay maaari lamang lumawak sa ganoong antas dahil sa Black Screen Corner. Ang Hall of Gods ay maaaring magbigay ng ilang mga regalo sa Black Screen Corner. Sabi ni Zhao Feng na may mahinang ngiti. Walang alinlangan, ang Sacred King Darkscreen ay isang Sacred King na mas malakas pa sa Sacred King Earth Ghost. Walang pagkakataong manalo si Zhao Feng maliban kung ginamit niya ang totoong God-slaying arrow. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Sacred King Darkscreen ay hindi nagpakita ng mga senyales ng pagbabante sa kanya at mukhang hindi masyadong sakam, kaya malinaw na hindi magiging maramaw si Zhao Feng tungkol sa ilang Purifying Blood Sacred Spirit Pills. King of Gods, Kabanata 1055. Disintegration and Duplication. Ang Purifying Blood Sacred Spirit Pill ay nilikha gamit ang mga bloodline ng Golden Winged Scarlet Tigers at ang Pondwater, kung saan mayroon si Zhao Feng. Bukod pa rito, pagkatapos makapasok sa Mystic Light Realm, ang epekto ng dalawang mapagkukunang iyon ay lubhang hamina para sa kanya. Kung ganoon nga, babalik ako sa Black Screen Corner at hihintayin ito. Matalim na sulyap ng Sacred King Darkscreen kay Zhao Feng bago sumanib sa kalawakan at nawala. Ang Black Screen Corner ay hindi aatake ng padalos-dalos sa isa pang puwersa. Higit pa rito, inaabangan ng Sacred King Darkscreen ang pagtatanghal ng Hall of Gods. Kung nagtagumpay ang Hall of Gods sa kabila ng pagsisikap na sugpuin ito ng Nine Darkness Palace, ito ay magiging isa pang peak force sa kontinente. Ang pagbuo ng isang magandang abono na may ganitong puwersa ay maaaring magdala ng walang limitasyong mga benepisyo sa hinaharap. Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Feng pagkatapos umalis ang Sacred King Darkscreen. Kahit na siya ay naging isang Sacred Lord, hindi siya naniniwala na makakalaban niya ang isang Sacred King. Whoosh! Kinawayan ni Zhao Feng ang arm guard, at ang kanyang anyo ay nagsimulang lumabo habang ang isang layer ng pilak ay kumikislap sa kanyang paligid. Matapos makalusot sa Mystic Light Realm, naniwala si Zhao Feng na magagamit niya ang Misty Spatial World para mag-teleport ng mas malalayong distansya. Sa pagkakataong ito, direktang nag-teleport si Zhao Feng sa 4 na lungsod. Shua! Unti-unting lumitaw ang figure ni Zhao Feng habang kumikislap ang pilak na ilaw, at ang nakakatakot na presyon ng isang Sacred Lord ay naging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa. Sacred Lord. Isang Pictier King sa tabi ni Zhao Feng na kalahating lumuhad sa lupa. Ang kanilang bloodline at true yuan ay ganap na napigilan, at hindi sila makagalaw. Hindi ko pa ganap na pamilyar ang aking sarili sa aking kapangyarihan. Malumanay na sabi ni Zhao Feng. Maaari ko pa ring taasan ang saklaw ng aking teleportation. Hindi na inistorbo ni Zhao Feng ang katabi niya, muli lang niyang ikanaway ang kanyang braso. Ang kanyang anyo pagkatapos ay naglaho sa loob ng isang pag-alog ng espasyo. Sa susunod na sandali, bumalik si Zhao Feng sa Hall of Gods. Sa pagkakataong ito, nag-teleport si Zhao Feng sa distansya ng isang buong probinsya at inubos ang lahat ng kanyang Mystic Light Sacred Power. Sa hitsura nito, magagawa kong i-teleport ang distansya ng isang buong probinsya sa bawat oras. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Ang pagpasok sa Mystic Light Realm ay naging mas madali para sa kanya. Ang isang substandard god item ay talagang iba. Ito ay karaniwang nangangahulugan na si Zhao Feng ay may dalang teleportation array sa paligid niya sa lahat ng oras. Sa sandaling ito, narito pa rin ang mga taong inimbitahan ni Bi Qingyu dito para tumulong sa Hall of Gods. Grand Elder Zhao Feng. Tumayo ang lahat at gulat na tumingin kay Zhao Feng. Halos 10 araw na ang lumipas mula noong hinabol ni Zhao Feng ang Sacred Lord Demonic Abyss, at ang lahat ay bahagyang nag-alala. Naglakad si Zhao Feng sa harapan na may kalmadong ekspresyon at umupo. Naunawaan na niya ang bahagi ng sitwasyon mula kay Bi Qingyu. Si Duke Nanfeng ay patungo na sa Imperial Palace upang iulat ang sitwasyon sa Grand Imperial Hall. Ginawa iyon ni Bi Qingyu sa kanyang sarili, at si Zhao Feng ay nasiyahan.
Ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na habulin ang Sacred Lord Demonic Abyss at masaktan siya ng husto ay dahil pinaplano niyang iulat ang sitwasyon sa Grand Imperial Hall pagkatapos. Naniniwala siya na ang Grand Imperial Hall ay hindi nais na makakita ng panloob na pakikibaka kapag ang Panginoong Dinastiya ay nasa digmaan. Ang Nine Darkness Palace ay isang Pick 3-star force, at ang Hall of Gods ay maaaring ituring na 3.5 bituin. Sa sandaling magsagupaan ang dalawang puwersang ito, hindi mabilang na mas maliliit na puwersa ang magiging kasangkot din, na magdudulot ng mabibigat na casualty sa Great Gunlord Dynasty. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa pagtulong sa Hall of Gods. Tatandaan ko ito. Ngayong nakalusot na si Zhao Feng sa Mystic Light Realm, mayroon siyang higit na kapangyarihan. Ngayong iniuulat natin ito sa Grand Imperial Hall, ang Nine Darkness Palace ay walang magagawa sa Hall of Gods sa ilang sandali. Ito na ang oras para lumawak ang Hall of Gods. Tumayo si Bichingyo at dahan-dahang sinabi. Kasabay nito, sinabi niya sa lahat ang plano para sa pagpapalawak. Karamihan sa mga naruroon ay alinman sa mga subordinate na puwersa ng Hall of Gods o mga taong may magandang relasyon sa Hall of Gods. Umalis si Zhao Feng kasama ang Sacred Lord Star Demon pagkatapos ni Bichingyo sa kanyang pagsasalita. Zhao Feng, nagpakita ka na sa pagkakataong ito. Biro ng Sacred Lord Star Demon. Hinabol ni Zhao Feng ang Sacred Lord Demonic Abyss ng halos 10 araw at dumaan sa isang buong probinsya. Alam ito ng buong kontinente. Ang mga pangalan ni Zhao Feng at ng Hall of Gods ay umabot sa tugatog, kaya ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa Hall of Gods na lumawak. Ang Sacred Lord Demonic Abyss ay isa lamang sa mga miyembro ng upper echelon ng Nine Darkness Palace. Umiling si Zhao Feng. Ang Hall of Gods ay hindi handang lumaban-laban sa Nine Darkness Palace, na mayroong 1,000,000 taon na pundasyon. Kailangang malaman ng isang tao na ang Nine Darkness Palace ay isang 4-star power sa tuktok nito. Hindi itinuloy ni Zhao Feng ang paghabol sa Sacred Lord Demonic Abyss dahil hindi pa umabot sa ganoong antas ang kanyang kumpiyansa. Senior Star Demon, gusto kitang makausap tungkol sa ikalawang antas ng Soul Splitting Technique. Sinabi ni Zhao Feng sa Sacred Lord Star Demon kung ano ang kanyang intensyon. Nasuri na ni Zhao Feng ang ikalawang antas ng Soul Splitting Technique, ngunit hindi siya masyadong kumpiyansa, kaya gusto niyang tulungan siya ng Sacred Lord Star Demon. Bumalik si Zhao Feng sa Forbidden Ground sa likod ng Hall of Gods pagkatapos ibigay ang ikalawang antas ng Soul Splitting Technique sa Sacred Lord Star Demon. Ang huli ay nangangailangan din ng oras upang pag-aralan ito. Agad na pumasok si Zhao Feng sa sukat ng kanyang kaliwang mata pagkatapos bumalik sa bulwagan. Nang makapasok sa Mystic Light Realm, nag-evolve ang misteryosong gininto ang bola sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Dahil dito nagtagumpay si Zhao Feng na makaligtas sa kritikal na sandali. Ito ay, tumigil sa pag-iisip si Zhao Feng at tinitigan ang bagay sa itaas ng misteryosong gininto ang bola sa lubos na hindi makapaniwala. Sa orihinal, walang iba sa dimensyon ng kaliwang mata niya bukod sa misteryosong gintong bola at demigod head. Gayunpaman, mayroon na ngayong 2 demigod na ulo na lumulutang sa hangin sa itaas ng misteryosong gininto ang bola. Ang hugis ng 2 ulo ay ganap na pareho. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanila ay eksaktong pareho rin. Bakit lumitaw ang isang demigod na ulo na naglalaman ng God Tribulation Lightning? Natigilan si Zhao Feng. Bagamat ang dagdag na demigod head ay nangangahulugan ng dagdag na 5% ng kabuoang God Tribulation Lightning, na isang magandang bagay, lahat ng ito ay masyadong kakaiba. Nagsimulang isipin ni Zhao Feng ang nangyari nang mag-evolve ang kanyang mata. Hindi mabilang na mga gintong ripple ang pinakawalan mula sa mahiwagang gintong bola, na ganap na dumaan sa ulo ng demigod. Pagkatapos nito, ang istruktura ng mga atomo sa ulo ng demigod ay ganap na nasuri at naitala sa misteryosong gintong bola. Isang mapanglo na kapangyarihan ang lumitaw mula sa mahiwagang gininto ang bola at dahan-daang naging isang umiikot na itim na bagay, at sa wakas ay naging isa pang demigod na ulo. Maaaring ito ay. Biglang may naisip si Zhao Feng at mabilis na ibinalik ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan. Whoosh! Naglabas si Zhao Feng ng isang normal na Earth grade na sandata mula sa Misty Spatial World. Whoosh! Nakalak ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa Earth grade na sandata na ito at hinigop ito sa sukat nito. Ang kanyang kamalayan pagkatapos ay pumasok din sa sukat ng kanyang kaliwang mata.
Inilipat ni Zhao Fang ang dalawang demigod head sa gilid at inilagay ang Earth grade na sandata sa itaas ng misteryosong gintong bola. Ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang layunin at maingat na hinawakan ang misteryosong gininto ang bola nito. Weng! Shua! Ang misteryosong gininto ang bola ay nagsimulang umikot, at hindi mabilang na mga gintong alon ang pinakawalan mula rito. Pagkatapos ay dumaan sila sa Earth grade na sandata. Isang mapanglo na aura pagkatapos ay dahan-daang lumitaw mula sa misteryosong gininto ang bola at namuo sa hangin. Weng! Ho! Ang itim na bagay ay nagsimulang umikot, at isang kompletong Earth grade na sandata ang lumitaw sa itaas ng misteryosong gininto ang bola makalipas ang ilang oras. Maaari talaga nitong duplicate ang mga pisikal na bagay. Natigilan si Zhao Fang. Kinumpirma ng eksenang ito ang kanyang mga hula. Ang kamalayan ni Zhao Fang pagkatapos ay bumalik sa kanyang katawan. Naubos na ang bahagi ng aking eye intent at true yuan. Pagtatapos ni Zhao Fang. Mula sa hitsura nito, nang i-duplicate niya ang demigod head, wala siyang napagtanto mula noong sinubukan niyang makapasok sa Mystic Light Realm. Ipinaliwanag din nito kung bakit ang enerhiya mula sa clone ng Sacred Lord Demonic Abyss ay nasisipsip sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Ito ay dahil siya ay duplicate ang demigod ulo at kailangan ng kapangyarihan. Nagagawa ng ebolusyon na bigyan ako ng ganoong kakayahan. Si Zhao Fang ay ganap na napuno ng kagalakan. Masasabi na niya kung gaano kakilakilabot ang kakayahang mag-duplicate na ito kung maduplicate pa niya ang demigod head at ang God Tribulation Lightning. Mukhang ito ang kumpletong kakayahan ng Golden Eye. Sabi ni Zhao Fang sa seryosong tono. Kahit na ito ay may kapangyarihan ng disintegration, ang mga kakayahan sa pagsuporta ng Golden Eye ay hindi masyadong malakas. Gayunpaman, ito ay perpekto ngayon sa kapangyarihan ng pagdoble. Sinisikap din ni Zhao Fang na hanapin ang mga kahinaan ng bagong kakayahan na ito. Una, maraming oras ang kailangan. Ang pagdoble sa ulo ng demigod ay tumagal ng halos 10 araw. Bagamat tumagal lamang ng ilang oras ang isang Earth-grade weapon, gumamit lang si Zhao Fang ng Heaven-grade weapons o Inheritance Sacred Weapons. Pangalawa, maraming enerhiya ang naubos sa pagduplicate. Si Zhao Fang ay nasa pag-iisa noon, kaya hindi niya ito naramdaman, ngunit nakarating siya sa konklusyong ito pagkatapos na na-duplicate ang Earth-grade na sandata. Napagtanto ni Zhao Fang na ang kapangyarihan ng Soul Eye Bloodline ay naubos muna bago ang True Yuan sa kanyang katawan. Pareho silang napakahalaga kay Zhao Fang. Kung hindi sila mapunan, maaari itong magdulot ng malubhang pinsala sa hinaharap. Ngunit sa kakayahan ng pagkopya na ito, makakagawa ako ng sarili kong mapagkukunan ng paglilinang. Natigilan si Zhao Fang at hindi makapaniwala, ngunit nagkaroon ng trade-off dahil kailangan niyang gamitin ang Soul Eye Bloodline Power at True Yuan para duplicate ang anumang kailangan niya. Pagkatapos, kakailanganin niyang gumugol ng oras o mga mapagkukunan upang mapunan ang mga ito. Ilalagay ko muna ang kakayahang ito sa ngayon. Walang masyadong maraming gamit sa maikling panahon. Ito ay mas mahusay na malaman ito mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagsamasamahin ang kanyang paglilinang. Si Zhao Fang ay nakalusot lamang sa Mystic Light Realm at hindi ganap na makontrol ang kanyang kapangyarihan. Hindi man lang niya lubos na maitago ang kanyang aura. Higit pa rito, ang 5 Elemental Wind Lightning Technique ay matagumpay na nakalusot at umabot sa ika-9 na antas, ang Earth of Wind Lightning. Sa sandaling sinimulan ni Zhao Fang na linangin ang Earth of Wind Lightning, ang kanyang lakas ay tataas ng isa pang antas. Whoosh! Dalawang madilim na dilaw na kristal ang lumitaw sa kamay ni Zhao Fang. Ang mga ito ay Earth Elemental Resources na binili niya sa Land Province Warhol gamit ang kanyang mga Warpoint. Agad na pinaikot ni Zhao Fang ang Earth of Wind Lightning Cultivation Method ng 5 Elemental Wind Lightning Technique at sinimulang i-absorb ang kapangyarihan ng Earth sa loob ng resources. Pagkatapos ay ipinalibot ni Zhao Fang ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique at multitask, sinusubukang maunawaan ang Mystic Light Sacred Power at ang Sacred Power Whirlpool sa kanyang katawan din. Kapag ang isa ay naging Sacred Lord, ang crystal core sa loob ng kanilang katawan ay madudurog at magsasama sa mga batas ng langit at lupa, na magiging isang whirlpool ng sacred power. Sa sandaling ito, ang sacred power whirlpool ni Zhao Fang ay may 4 na kulay. Asol, berde, pula, at madilim na dilaw. Ang isa ay magbabago pagkatapos na maunawaan ang lahat ng kapangyarihan na mayroon sila.
Ang proseso ng pagiging pamilyar sa kanilang bagong kapangyarihan ay napakatagal, ngunit dahil si Zhao Feng ay may kakayahan sa inspeksyon at pagkalkula ng kanyang kaliwang mata, gumamit lamang siya ng 1 buwan upang maging pamilyar sa kanyang kapangyarihan. Sa kalaunan, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang layunin ay maaaring magsanib sa langit at lupa ng napakabilis. Madali niyang ipatawag ang kapangyarihan ng kalikasan mula sa langit at lupa. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Mystic Light Realm. Ang Sacred Light at isang madilim na dilaw na layer ng kidlat ay kumislap sa paligid ng katawan ni Zhao Feng habang ang langit at lupa ay biglang nagyelo at naglabas ng nakakatakot na puwersa ng grabidad. King of Gods, Kabanata 1056. Paglilinang. Ito ang tunay na kapangyarihan ng Mystic Light Realm. Ang Sacred Light at isang madilim na dilaw na layer ng kidlat ay kumislap sa paligid ng katawan ni Zhao Feng habang ang langit at lupa ay biglang nagyelo at naglabas ng nakakatakot na puwersa ng gravity. Ang Earth of Wind Lightning ay hindi nagbigay kay Zhao Feng ng napakaraming offensive power, ngunit pinataas nito ng doble ang lakas ng kanyang depensa. Kasabay nito, sumanib ito sa puwersa ng Sacred Lightning Body at lumikha ng isang layer ng gravity na maaaring sugpuin ang lahat sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ang mga mahihinang unang yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lords ay mahihirapang tumayo sa harap ni Zhao Feng. Higit pa rito, ang ika-9 na antas ng 5 Elemental Wind Lightning Technique ay naglalaman ng maraming mga kasanayan at mga lihim na diskarte, karamihan sa mga ito ay ginamit para sa pagtatanggol. Tiningnan sila ni Zhao Feng. Baka kaya kung lumaban mag-isa ngayon sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ngumiti si Zhao Feng nang may kumpiyansa. Hindi nakakatakot nang may biglang nakakuha ng kapangyarihan. Nang sila ay talagang nakontrol ang kanilang kapangyarihan, sila ay naging nakakatakot. Noong kakapasok lang ni Zhao Feng sa Mystic Light Realm, siya at ang nasugatang Nangong Sheng ay hindi magkatugma para sa Sacred Lord Demonic Abyss, ngunit ngayon ay tiwala si Zhao Feng na kaya niyang labanan ang Sacred Lord Demonic Abyss ng mag-isa. Gayunpaman, iyon ay isang away lamang. Kakailanganin niyang gumamit ng ilang mahahalagang hidden card kung gusto niyang makakuha ng advantage at talagang talunin ang Sacred Lord Demonic Abyss. Master, narito ang ilang tao mula sa Nine Darkness Palace. Nagpadala ng mensahe si Bi Qingyu kay Zhao Feng sa pamamagitan ng Dark Heart Seal. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng at lumabas. 3 elder ng Nine Darkness Palace ang nakatayo sa malaking bulwagan. Ang pinuno ay ang Sacred Lord Demonic Abyss. Zhao Feng, nandito ako para humingi ng tawad sa Hall of Gods. Mabilis na sabi ng Sacred Lord Demonic Abyss sa nakakainis na tono. Ako ay isang upper echelon na elder ng Nine Darkness Palace, ngunit ginamit ko ang sarili kong kapangyarihan para hikayatin ang iba pang elder ng Nine Darkness Palace na atakihin ang isa pang 3-star power. Ako ay humihingi ng paumanhin sa lahat ng miyembro ng Hall of Gods. Sinabi ng Sacred Lord Demonic Abyss na may matinding ayaw, ngunit ang isyong ito ay talagang nakakuha ng atensyon ng Grand Imperial Hall. Ang Grand Elder ng Nine Darkness Palace ay personal na lumabas upang parusahan ang Sacred Lord Demonic Abyss at pinilit siyang humingi ng tawad sa Hall of Gods. Napangiti si Zhao Feng at naghintay sa susunod na sasabihin ng Sacred Lord Demonic Abyss. Hindi ito tatanggapin ni Zhao Feng kung ito ay paalitang paghingi ng tawad. Handang ibigay ng Nine Darkness Palace ang lahat ng resources ng Dark Sky Gate, ang Black Radiant Clan, at ang iba pang puwersa sa Hall of Gods. Umaasa ako na palayain mo ang lahat ng miyembro ng mga puwersang ito. Sinabi ng Sacred Lord Demonic Abyss kay Zhao Feng kung anong presyo ang handang bayaran ng Nine Darkness Palace. Bahagyang nagulat si Bi Qingyu. Ang Dark Sky Gate ay isang 3-star power, at ang Black Radiant Clan at ang kumpanya ay pawang makapangyarihang puwersa na mayroong hindi bababa sa 2.5 bituin, ngunit ang Nine Darkness Palace ay handang ibigay ang lahat sa Hall of Gods. Natahimik sandali si Zhao Feng. Hindi siya nasiyahan sa paghingi ng tawad na ito. Zhao Feng, hindi ka ba nasisiyahan dyan? Nakita ng Sacred Lord Demonic Abyss kung ano ang iniisip ni Zhao Feng at nagtanong ng may panunuya. Ang Nine Darkness Palace ay hindi laban sa Sacred Lord Demonic Abyss na umaatake sa Hall of Gods. Ang problema ay nabigo ang Sacred Lord Demonic Abyss. Naniniwala ang Sacred Lord Demonic Abyss na hindi basta-basta pababayaan ng Grand Elder ang Hall of Gods. Mula sa kanyang pananaw, si Zhao Feng ay mamamatay sa bandang huli, gayunpaman siya ay kumikilos pa rin ng sakam.
Ang mga mapagkukunang iyon ay magiging sapat lamang upang palayain ang mga bilanggo, ngunit ang pag-atake mo sa Hall of Gods ay hindi matatapos ng ganoon lang. Sabi ni Zhao Feng at tumingin sa Sacred Lord Demonic Abyss. Ang dalawang elder sa tabi ng Sacred Lord Demonic Abyss ay nagalit. Ang Nine Darkness Palace ay hindi pa nakararanas ng ganito kasamang sitwasyon. Handa silang bayaran si Zhao Feng, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Zhao Feng, huwag masyadong maangas. Naging malamig ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ibibigay lamang ng Nine Darkness Palace ang mga nabanggit na mapagkukunan bilang kabayaran. Kung hindi ito tatanggapin ni Zhao Feng, ang Sacred Lord Demonic Abyss ay kailangang magbayad mula sa kanyang sariling bulsa. Ito ang Hall of Gods. Malamig na sumangot ni Zhao Feng habang ang invisible na kapangyarihan ng kanyang intent ay biglang bumaba. Kasabay nito, isang layer ng golden yellow sacred light na kumikislap na may mga arko ng kidlat ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Zhao Feng at nagradiated ng hindi nakikitang presyon. Ito ang Hall of Gods, ngunit ang Sacred Lord Demonic Abyss ay kumikilos sa ganoong paraan nang siya ay dapat na humihingi ng tawad. Ano ito? Ang dalawang Sacred Lords sa tabi ng Sacred Lord Demonic Abyss ay agad na naramdaman na bumibigat ang hangin na parang dinudurog sila ng mga bundok, at ang Mystic Light Sacred Power sa loob ng kanilang mga katawan ay tila nagyelo. Ang kapangyarihang ito. Naging pangit ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Kahit ang sarili niyang magnificent power ay hindi mas malakas kaysa kay Zhao Feng. Ang dalawang normal na Sacred Lords sa tabi niya ay ganap na hindi nakalaban sa kapangyarihan ni Zhao Feng. Ang Sacred Lord Demonic Abyss mismo ay medyo nahirapang huminga, ngunit dahil nasa Hall of Gods siya, wala siyang magawa. Si Biqingyu ay nakatayo sa tabi ni Zhao Feng, at agad siyang natigilan at tuwang-tuwa. Zhao Feng, maaari nating pag-usapan ang tungkol sa pagbabayad. Kinailangan ng Sacred Lord Demonic Abyss na ibaba ang kanyang kinatatayuan ng walang magawa. Sa isang pag-iisip, binawi ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan. Ngayon lang, ang kanyang kapangyarihan ay pangunahing nakatuon sa mga batas ng Earth dahil naglalaman ito ng malakas na presyon. Kapag ginamit sa pressure ng kanyang Sacred Lightning Body, ang mga normal na Sacred Lords ay hindi makakalaban kay Zhao Feng. Ang lakas ni Zhao Feng. Naging madilim ang ekspresyon ng Sacred Lord Demonic Abyss. Isang buwan o higit pa ang lumipas, at nagawa ni Zhao Feng na ganap na maging pamilyar sa kapangyarihan ng Mystic Light Realm. Ang kanyang lakas ay lumampas sa inaasahan ng Sacred Lord Demonic Abyss. Ang dalawang panig ay nagsimulang makipag-ayos. Ibinigay ng Sacred Lord Demonic Abyss ang ilan sa kanyang kayamanan habang ang dalawa pang Sacred Lords ay kailangang ibigay din ang halos lahat ng kanilang kayamanan. Sa wakas, pinangunahan ng Sacred Lord Demonic Abyss ang mga miyembro ng Nine Darkness Palace at iniwan ang Hall of Gods na may galit. Biqingyu, gamitin ang mga mapagkukunang ito ng matalino. Gayun din, bigyan ng 3 Purifying Blood Sacred Spirit Pills ang Grand Elder ng Black Screen Corner. Utos ni Zhao Feng bago umalis. Nakatanggap siya ng malaking halaga ng kayamanan mula sa Nine Darkness Palace. Ito ay maihahambing sa kayamanan ng isang 3 star na kapangyarihan na umiral sa loob ng 1,000,000 taon. Kung gagamitin ng maayos, mas mabilis na lalawak ang Hall of Gods. Kasabay nito, naunawaan ni Zhao Feng na kailangan din niyang maging mas malakas. Ang lakas ng isang puwersa ay tinutukoy ng 2 puntos. Ang una ay kayamanan habang ang pangalawa ay ang mga eksperto. Sinulyapan ni Zhao Feng si Nan Gongsheng pagkatapos bumalik sa bulwagan sa ipinagbabawal na bakuran. Isang masama at nakakatakot na puwersa ang Bomb-A-Lot sa bulwagan na kinaroroonan ni Nan Gongsheng, na ikinatakot ng iba dito. Hindi naman talaga ipinagbabawal ang lugar na iyon, ngunit lahat ay kumilos na parang tulad nito. Walang nang ahas na lumapit dito. Marahil ay dahil nakapasok si Zhao Feng sa Mystic Light Realm at nagpakita ng malakas na lakas sa pakikipaglaban, ngunit si Nan Gongsheng ay nagsusumikap. Matapos gumaling mula sa kanyang mga sugat, agad na sinimulan ni Nan Gongsheng na makuha ang kapangyarihan ng Evil God. Ayon sa alam ni Zhao Feng, si Xiyang ay isang Ancient God, isang peak existence sa mga nasa Heavenly Divine Realm. Hanggat walang nangyari kay Nan Gongsheng at mamanahin at makontrol niya ang kapangyarihang ito, madali niyang makakalusot sa Heavenly Divine Realm, at baka mas mataas pa siya. Heavenly Divine Realm. Inaasahan din ito ni Zhao Feng, ngunit sa ngayon, napakalayo niya sa Heavenly Divine Realm.
Si Zhao Feng ay nagsimulang magtanim muli pagkatapos bumalik sa ipinagbabawal na bakuran ng Hall of Gods. Matapos makapasok sa Mystic Light Realm, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng husto, ngunit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi gaanong tumaas. Si Zhao Feng ay higit na umaasa sa God's spiritual eye, kaya mas pinapahalagahan niya ang kaluluwa. Ang pangunahing dahilan kung bakit niya nilinang ang kanyang katawan ay upang harapin niya ang God Lightning Tribulation sa hinaharap. Higit pa rito, ang bagong kakayahan sa pagkopya ng kanyang kaliwang mata ay gumamit ng maraming eye intent. Kung walang malakas na eye intent o isang malakas na katawan ng kaluluwa, hindi magagamit ni Zhao Feng ang kakayahang ito ng mahusay. Ipinakalat ni Zhao Feng ang 10,000 Divine Thoughts Technique at nagsimulang mag-multitask. Uminom muna si Zhao Feng ng tubig sa pond. Ang tubig ng pond ay hindi gaanong epektibo sa katawan ni Zhao Feng ngayon, kaya karamihan ng kapangyarihan nito ay ililipat sa kaluluwa. Nakatuon din si Zhao Feng sa ilan sa mga kasanayan at lihim na pamamaraan na nakapaloob sa Earth of Wind Lightning. Ang huling bahagi ng kanyang focus ay nanatili sa dimensyon ng kanyang God Eye. Ngayong may dalawang demigod head si Zhao Feng, doble pa ang dami niya sa natitirang God Tribulation Lightning. Bagamat ito ay napakaliit pa, ito ay mas mabuti kaysa wala. Pagkatapos ng lahat, napakabihirang makakuha ng God Tribulation Lightning. Gayunpaman, hindi agad na-absorb ni Zhao Feng ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Sa halip, sinubukan niyang gamitin ang misteryosong ginintoang bola para duplicate ito. Unang nadobol ni Zhao Feng ang ilan sa mga mapagkukunang kailangan niya, pagkatapos ay dahan-daang nadobol ang mga item na may mas mataas na grado. Nais niyang malaman ang limitasyon ng kakayahang ito sa pagkopya. Si Zhao Feng ay pumasok sa mahabang panahon ng pag-iisa upang madagdagan ang kanyang lakas sa lahat ng aspeto. Kasabay nito, makikipag-usap siya kay Biching Yu gamit ang Dark Heart Seal para maunawaan kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Sa panahong ito, dumating din ang isang elder ng Earth Demon Cult at nagbigay ng malaking halaga ng resources bilang kabayaran. Ang labanan sa pagitan ng Hall of Gods at Nine Darkness Palace ay nagpapataas ng katanyagan ng una. Ngayon na nakakuha na rin sila ng malaking halaga ng mga mapagkukunan, ang Hall of Gods ay mabilis na lumalawak sa panloob na kontinente. Nagpatuloy ang mga assassination mission na naglalayon sa middle upper echelon ng Nine Darkness Palace. Pagkatapos ng lahat, ang Nine Darkness Palace ay walang ebidensya na ang Hall of Gods ang nasa likod nito. Mapoprotektahan lamang ng Nine Darkness Palace ang kanilang sarili at subukang takutin ang mga assassin. Ang assassin na niranggo sa ika-19 sa Silence Assassination Division ay nahuli ng Nine Darkness Palace hindi nagtagal at agad na pinatay. Para naman sa Black Screen Corner, tahimik sila sa pagpapalawak ng Silence Assassination Division. Sa isang kisap mata, kalahating taon ang lumipas. Pinagsama-sama ni Zhao Feng ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique sa mga unang yugto ng ika-9 na antas at pinagsama ang kanyang Sacred Lightning Body sa mga unang yugto din ng ika-6 na antas. Ang kanyang Soul Intent ay naging mas malakas, at gayon din ang kanyang pangkalahatang lakas. Master, hindi umalis si Demigod Kun Yun pagkarating sa larangan ng digmaan. Isang araw, nagpadala si Biching Yu ng balita kay Zhao Feng. Ang digmaan ay mabilis na umuunlad. Pagkarating ni Kun Yun sa larangan ng digmaan at napagtanto na siya ay nalinlang, hindi siya kaagad bumalik at sa halip ay piniling manatili. May isip ni Zhao Feng na gusto ni Kun Yun na magtipon ng mga warpoint at bumili ng mga mapagkukunan upang madagdagan ang kanyang lakas. Wala pang huling yugto ng Mystic Light Realm Sacred Lord na lumitaw sa larangan ng digmaan, ngunit sa hitsura ni Kun Yun, bumilis ang bilis ng digmaan, at muling tumaas ang laki ng digmaan. Hindi. Kailangan kong pumunta sa larangan ng digmaan. Nagdilim ang mga mata ni Zhao Feng. Naakit niya si Kun Yun sa larangan ng digmaan dahil naisip niya na ang huli ay direktang babalik pagkatapos na malaman na wala si Zhao Feng. Kung ganoon, magsasayang si Kun Yun ng maraming oras sa paglalakbay, at ang kanyang lakas ay tumitigil. Gayunpaman, ang katotohanan ay hindi napunta sa plano. Dahil iyon ang kaso, kailangan ni Zhao Feng na mahanap si Kun Yun bago siya maging masyadong malakas at lutesin ang away. Kung tutuusin, ang lakas ni Zhao Feng ay pinagsama-sama na ngayon ng kasing taas nito sa panandaliang panahon, kaya maaari siyang makipag-ayos kay Kun Yun. Kung hindi, ito ay tapos na para kay Zhao Feng kapag si Kun Yun ay naging demigod muli. Nan Gongsheng,
Gusto mo bang pumunta sa larangan ng digmaan? Nagmensahe si Zhao Feng kay Nan Gongsheng. Sa nakalipas na kalahating taon, bukod sa pagsipsip ng kapangyarihan ng Evil God, tatanggapin ni Nan Gongsheng ang ilang mga assassination mission. Ngayon, naabot na niya ang mga unang yugto ng Mystic Light Realm at nauna siya sa mga assassin ng Silence Assassination Division.